reason nga ng video na to is I really want to quit. Siguro a little bit of background din. Nagtrabaho ko sa isang BPO company or hindi pala isang BPO, sa BPO na lang in general for 12 years. Grabe. Ang dami kong pinagdaanan, ang dami kong sacrifices na ginawa. Pero dati hindi ko alam na kailangan kailangan mag-apply ka tapos mag-quit ka ng job mo para, di ba, tumaas yung value mo. I was 18 years old back then. Don't worry, hindi to AI. Ayoko lang makita ng ibang tao yung mukha ko kasi pangit ko kaya. Kaya cartoon lang muna. So, ayun. Anyway, 12 years. Pinagdaanan ko sa 12 years, grabe, ang daming toxic talaga sa maraming kumpanya. Like, for example niyan, pag may account na telco or telecommunication, ano yun parang ano dito Globe, Smart, PLDT, or ano man yung mga internet provider niya. So pag may ganun kasi, mayroong NPS, di ba, na tinatawag. May metrics. Kumbaga may sukat yung bawat ginagawa nyo. Attendance mo, paano ka makipag-usap sa mga customer. Yun nga, ang dami kong naranasan bilang call center agent. Na-promote din naman ako. Naging workforce ako, naging SME, ano pa ba? Naging trainer. Pero the thing is, maraming, di ba? Maraming alam naman din at alam niyo din to pag sinearch nyo to sa ibang content creators or ibang YouTuber or TikTokers or influencers, di ba? Sabi nila toxic daw talaga. But there's no harm of trying. Wala kayo sa akin. Dito kayo matitrain kung paano maging matatag. So enough disclosure na. The very reason why I really wanted to quit is that kasi nga ang pag-call center or ang pagtatrabaho sa BPO ay sobrang ang pagtatrabaho doon ay sobrang safety net. Kumbaga parang mali kasi sabihin mo na, kasi wala akong choice, kaya mag-call center na lang ako, 'di ba? Hindi ganoon. Kasi dito mo nahahasa yung pakikisalamuha mo sa tao. Biruin mo, every day magkakaroon ka ng 100 calls. Sabihin na natin yun yung maximum, 'di ba? 100 calls, 100 na ugali ang kakausapin mo every day. Unlike sa work na normal na, may mga katrabaho mo lang. Or sa office work, di ba? O kaya sa factory, yung mga katrabaho mo lang talaga. Pero kasi ito hindi. As in, makikisama ka sa mga trabaho mo. Siyempre, kailangan pakisama mo din yung mga customer mo. May HR pa. Diba? May manager. Bukod pa yung mga ka-teammates mo. Diba? So, ang dami mo kailangan gawin. The very reason why I want to quit this job kasi para sa akin lang naman at payo ko na rin sa inyo since siguro marami sa inyo na ayaw na ng corporate, no? Gusto nyo na mag-business. So, you are just taking a leap, para or I am maybe just taking a leap. I am taking a leap para maging maayos ang buhay ko. Sa tingin ko ay magiging maayos ito sa pagnenegosyo. So, kasi kapag hindi,
Sa 12 years ng pagbi-BPO ko, wala eh, parang walang nangyari, parang hindi umuunlad yung buhay ko eh. Baka hindi ako para dito. Baka ikaw din, 'di ba? Ikaw din baka gano'n ang nararamdaman mo, baka mamaya, ay hindi na ako para dito sa trabaho ko na 'to. Hindi na ako umuunlad, 'di ba? So, baka hindi talaga para sa itong trabaho. Yung trabaho mo ngayon ay hindi para sa iyo, 'di ba? I will let you see the progress. Kung ano nangyari, siguro mag-iiba yung mukha ko. But I will let you see what happened after this video. So, kung hindi ka komportable sa kung saan kung sa tingin mo hindi ka na komportable o wala na nangyayari sa iyo sa trabaho mo ngayon, isa lang ang tip. Kumuha ka ng papel. Ito sinabi sa akin to ng boss ko. Kumuha ka ng papel, hatiin mo sa gitna at ilista mo doon yung pros and cons kung bakit ka magko-quit sa trabaho. Yun. Gawin mo muna yun bago ka mag-resign, bago ka mag-quit. Kasi baka mamaya nakiki-ride on ka lang sa mga katrabaho, mag-resign na yung mga trabaho, di ako din. Diba? So, yun. Try mo muna and maybe, mabago mo yung sarili mo.